Nakaupo ako ng tahimik sa mesa sa tabi ng 7 taong gulang kong apo sa aking ikalawang kasal ng anak ko. Bigla, hinawakan ng mahigpit ng bata ang aking kamay at bumulong, "Lola, gusto kong umalis ngayon na." Tinanong ko siya, "Anong nangyayari?" Nanginig siya at sumagot, "Lola, hindi mo ba tiningnan sa ilalim ng mesa?" Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin at nanlamig ako. Hinawakan ko ang kamay ng apo ko at tumayo kami ng tahimik. Natutuwa akong nandito ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, paki-like at isubscribe ang channel at sabihin mo sa comments kung saan mo naririnig ang kwento ko ng paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo na nakarating. Nakaupo ako sa gitna ng bulwagan ng kasal, isang ballroom na kumikislap sa liwanag ng kandila, katabi ng aking munting apo, ang batang higit kong minamahal kaysa sa buhay mismo. Ngayon ang kasal ng anak kong si Alex sa kanyang ikalawang asawa, si Ava. Abala ang munting anak kong si Leo sa pagtutulak-tulak ng pulang laruan niyang kotse pabalik-balik sa napakalinis na puting mantel. Ang kanyang malinaw na mga mata ay tila nasa sarili niyang mundo kung saan hindi umiiral ang ingay ng mga matatanda sa paligid niya. Tiningnan ko siya at lumambot ang puso ko. Maingat kong tinuwid ang munting bow tie sa kanyang leeg, isang galo na kasing banayad ng pagdamako sa alaala ng kanyang ina, si Maria, na ang bawat malambing na ngiti ay naaalala ko pa rin na para kahapon lang. Pumuno sa silid ang malamyos na tugtugin ng jazz band na humalo sa bulong-bulungan ng mga pag-uusap at sa tunog ng pagsalpok ng mga baso ng alak. Ang bulwagan ay pinalamutian ng kahangahangang karangyaan na may mga hanay ng napakalinis na puting rosas sa bawat mesa at ang liwanag ng kandila ay sumasalamin sa kumikislap na pilak na pinggan. Tumingin ako pataas na naghahanap kay Alex. Abala siyang lumilibot sa bawat mesa, nagtutoast bilang pasasalamat sa mga bisita na may maliwanag ng ngiti na tila gustong itago ang kawalan na alam kong bitbit pa rin niya sa puso mula nang umalis si Maria. Sa kalayuan, si Ava, ang bagong asawa ng anak ko na nakamamangha sa kanyang wedding dress na may beads, ay nagpo-pose para sa mga litrato kasama ang kanyang mga kaibigan. Perpekto ang kanyang ngiti, walang bahid ng alinlangan na para bang ang buong mundo ay sa kanya. Tiningnan ko siya at nakaramdam ako ng kakaiba sa dibdib ko, isang kakaibang pakiramdam. Pero sinubukan kong balewalain ito, sinasabi sa sarili ko na sobra lang akong sensitibo. Ang mga waiter ay kumikilos ng magagarang sa pagitan ng mga mesa, naghahain pa ng alak, nag-aalis ng mga walang laman na plato at iniaayos ang mga napkin. Isang matandang mag-asawa na nakaupo sa mesa namin ang tumingin sa akin ng may mabait na ngiti. Ang bilis ng paglaki ni Leo. "Ilan na ba siya ngayon, Betty?" Ngumiti ako at sumagot ng mahinahon. Kakatapos lang siyang mag-7 taon. Mabilis ang panahon. Pagkatapos noon, humarap ako para maghiwa ng maliit na piraso ng cake na ibibigay kay Leo. Tumingala ang batang lalaki, kumikislap ang kanyang mga mata sa pasasalamat, ngunit agad niyang ibinaba muli ang ulo at ipinagpatuloy ang pagtutulak sa kanyang laruan na kotse na para bang iyon lang ang lugar kung saan siya nakakaramdam ng kaligtasan. Biglang tumigil si Leo. Tumigil ang kanyang maliliit na kamay sa pagtutulak sa kotse at ang bilog niyang mga mata ay tumingin sa akin ng may seryosong ekspresyon na hindi karaniwan sa kanya. Medyo nagulat ako. May masamang kutob na dumaloy sa buong katawan ko. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Yelo ang lamig ng maliliit niyang daliri. Sa isang boses na puno ng pagmamadali, bumulong siya, "Lola, gusto kong umuwi na ngayon din." Nanginig ang boses niya na para bang pinipigilan niya ang takot na hindi niya maipaliwanag. Lumakas ang tibok ng puso ko. Yumuko ako sa kanya at inilagay ko ang isang kamay sa kanyang balikat. "Anong nangyayari, anak? Sabihin mo sa akin." Nanginig si Leo, pinagsama niya ang kanyang mga labi, at pagkatapos ay bumulong siya ng napakagaan na kinailangan kong idikit ang tenga ko para marinig siya. "Lola, hindi ka sumilip sa ilalim ng mesa. 'Di ba?" Ang mga salita niya ay parang malamig na kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Isang kakilakilabot na paghihirap ang nagsimulang lumago sa loob ko na nagpapahirap sa akin huminga. Sinubukan kong manatiling kalmado at hinaplos ang buhok niya,
Ngunit ang tingin niya, ang natatarantang mukha ng isang batang 7 taong gulang pa lamang ay pumigil sa akin na balewalain ito. Okay lang yan ang mahal ko. Hayaan mong silipin ni Lolo. Sabi ko, sinisikap gawing kalmado ang boses ko para maaliw siya, kahit na nararamdaman kong malakas ang tibok ng puso ko. Maingat kong itinaas ang gilid ng puting mantel at sumilip sa madilim na espasyo sa ilalim ng mesa kung saan nag-aalo ang mga kahoy na paa ng mga upuan at ang maliliit na sapatos ni Leo, at doon ko ito nakita. Isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop sa 4, nakapatong doon, katabi mismo ng upuan ni Leo. Napakaliit nito kaya halos hindi ito halata sa dilim. Ngunit ang presensya nito ay nagpatuyo ng aking dugo. Humugpot si Leo sa akin, nakakapit ang munting kamay niya sa braso ko na para bang naghahanap ng kanlungan. Nararamdaman ko ang mabilis niyang paghinga. Bawat pag-uga ay tila nagsasabi sa akin na may napakalaking mali. Lumuhod ako ng buo at gamit ang nanginginig kong kamay, kinuha ko ang papel. Ang mga tao sa paligid namin ay nagpapatawa pa rin at nagtotostahan. Pero sa sandaling iyon, ang buong mundo ko ay lumitawid hanggang sa kami na lang ni Leo at ang sumpang papel na hawak ko. Binuklat ko ito. Sapat na ang mahinang liwanag ng kandila sa mesa para mabasa ang mga gulis-gulis na salita. Mesa numero 8, dagdagan ng hipon ang bahagi ng bata. Ilang salita lang pero parang direktang suntok sa puso ko. Pakiramdam ko'y naging yelo ang dugo sa aking mga ugat at naipit ang hininga sa aking dibdib. Matinding allergy si Leo sa hipon, bagay na alam ng lubos ng buong pamilya ko. Isang pirasong hipon lang ang sapat para ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Sino kaya ang sumulat nito? Sino ang ganoon kalupit? Sa mismong araw ng kasal ng anak ko. Nilamas ko ang kamay ni Leo, ramdam ko ang panginginig ng maliliit niyang daliri sa kamay ko. Bigla akong tumayo, hindi alintana ang mga nagugulat na tingin ng mga tao sa paligid ko. Tumigil sa pag-uusap ang mag-asawang matatanda sa tabi ko at tumingin sa akin ng may pag-aalala. Yakapin ko si Leo ng buong lakas na parabang natatakot akong mawawala siya kapag binitawan ko. Nagpatuloy ang tawa at musika, ngunit para sa akin, ang lahat ay naging isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Binaha ng mga alaala ng nakaraan ang isip ko na nagdala sa akin palabas ng makinang nabulwagan ng kasal at pabalik sa mga panahong buo pa ang aming pamilya. Akala ko noon ay palaging mapupuno ng tawa ang tahanan ng anak ko. Ngunit ang buhay, na parang bigla ang hampas ng hangin, ay pinatay ang apoy ng kaligayahan at iniwan akong may mga sugat na hindi kailanman gagaling. Naalala ko si Maria, ang unang manugang kong babae, na parang pag-alala ko sa sinag ng umaga na sumisilay sa bintana sa madaling araw. Ang ngiti niya ay malambing at mainit. Palagi niyang pinaparamdam sa akin na para akong nasa bisig ng isang tunay na anak na babae. Hindi kailanman nagtataas ng boses si Maria, hindi siya gumawa ng anumang bagay na nag-alala sa akin. Isa siya sa mga taong kapag nakatingin ka lang sa kanila ay agad kang nakakalma. Naalala ko pa rin ang mga hapon na napakamalakas ng hangin sa mga suburb ng Phoenix kapag dumarating ako sa munting bahay ni na Alex at Maria. Ang tawa ni Leo, nakakapagsimula pa lang lumakad, ay umalingaw-ngaw sa bakuran habang hinahabol niya ang makulay na bola ng goma. Nasa beranda si Maria, may dalang basket ng mga bagong pitas na gulay, nakangiti habang pinagmamasdan ang anak. "Ma Betty, tikman mo ang chili na ginawa ko." "Tingnan mo, ano sa tingin mo?" Madalas niyang sasabihin sa akin, puno ng pagmamalaki ang boses habang inilalagay niya sa harap ko ang mainit na mangkok. Uupo ako roon, kakain at makikipag-usap sa kanya tungkol sa mga simpleng bagay habang gumagapang si Leo sa sahig na nakakapit sa isang lumang laruan na kotse. Ngunit ang pinakamagandang at pinakamasakit na alaala ay noong gabing nagkasakit ng husto si Leo. Mataas ang lagnat niya, mainit ang munting katawan niya at halos hindi na niya mabuksan ang mga mata dahil wala nang lakas kahit umiyak. Hinaplos siya ni Maria habang tahimik na dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. "Nanay, Betty, natatakot talaga ako." Bulong niya, nanginginig ang boses. Umupo ako sa tabi niya,
Salita naming pinapawis ang kanyang noo gamit ang basang tela, sinusubukang pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala, mahal. Matibay ang batang ito, magiging maayos din siya. Ngunit sa kaloob-looban ko, ang pag-aalala ay mabigat na parang bato. Nanatili akong gising kasama si Maria hanggang madaling araw nang sumikat ang unang sinag ng araw at tuluyang bumaba ang lagnat ni Leo at siya ay nakatulog sa bisig ng kanyang ina. Lumapit sa akin si Maria, namumula ang mga mata ngunit may bahagyang ngiti. Salamat, ma. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko sa oras na iyon. Kinuha ko lang ang kamay niya at piniga ito ng mahigpit na para bang gusto kong sabihin sa kanya na nandito ako palagi para sa kanya at kay Leo. Akala ko magiging masaya magpakailanman ang munting pamilyang ito na parang kantang walang katapusan. Pero isang hapon, isang mapaminsalang hapon, nagkawatak-watak ang lahat. Tumunog ang telepono habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina. Narinig ko sa linya ang malamig na tinig ng isang pulis. Ginang Williams, ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo na nagkaroon ng aksidente. Hindi ko na maalala kung paano ko natapos pakinggan ang pangungusap. Ang alam ko lang, nanginginig ng husto ang mga kamay ko, kaya nahulog ko ang isang plato sa sahig at nabasag ito. Nawala si Maria sa isang iglap nang mabangga ng isang truck na nawalan ng kontrol ang kotse niya sa highway sa labas ng lungsod. Nakatayo lang ako roon na parang pinaralisa, ramdam kong gumuho ang mundo sa harap ko. Ang libing ni Maria ay ginanap sa isang araw ng matinding pag-ulan. Hindi tumigil ang pagbagsak ng mga patak na para bang umiiyak din ang langit para sa kanya. Si Leo, na 4 na taong gulang pa lamang noon, ay nasa mga bisig ko, nalilito, nakatingin sa lahat gamit ang kanyang inosenteng mga mata, hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari. "Lola, nasaan ang nanay ko?" Tanong niya sa malambing niyang tinig. Mahigpit ko siyang niyakap, nilunok ang aking mga luha at bumulong, "Nasa napakagandang lugar ang nanay mo, mahal ko." Ngunit sa loob-loob ko, pakiramdam ko ay nabasag ako. Si Alex, ang anak ko, ay bumagsak sa harap ng kabaong, nanginginig ang mga balikat at hindi makapagsalita. Alam kong pilit siyang nagiging matatag, pero tila walang laman ang kanyang titig, na para bang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang umalis kasama ni Maria. Pagkatapos ng trahedyang iyon, tuluyang nagbago si Alex. Ibinabad niya ang sarili sa trabaho. Maaga siyang umaalis ng bahay at hindi na bumabalik hanggat natutulog na si Leo. Naiintindihan kong tumatakas siya, sinusubukang punuin ang napakalaking kawalan sa kanyang puso sa pamamagitan ng walang katapusang araw ng trabaho. Pero si Leo, ang kawawa kong anak, ang pinakamatindi ang pagdurusa. Naging tahimik siya. Madalas malungkot ang kanyang tingin na para bang naghihintay ng isang himala na magbabalik sa kanyang ina. Ako na lang ang tanging sandalan niya. Inaakay ko siya sa paaralan araw-araw at umuupo sa tabi ng kanyang kama tuwing gabi para iuga siya. "Lola, ikwento mo sa akin ang tungkol kay Mommy," madalas niyang hinihiling sa akin, at ikinukwento ko sa kanya nang may namumungong tinig ang mga sandaling inaawitan siya ni Maria para makatulog, kung paano niya hiniwa-hiwa ang prutas para gawin ang paborito niyang panghimagas. Bawat kwento ay isang pagtatangka na panatilihing buhay ang imahen ni Maria sa isipan ni Leo at sa puso ko. Si Lucy, ang inampon kong anak, ay naging mahalagang bahagi rin ng mga araw na iyon. Sa kanyang mainit na puso at magagaling na kamay, madalas siyang pumupunta sa bahay, dala ang mga coloring book o cookies na siya mismo ang naghurno. Mahal na mahal ni Lucy si Leo na parang siya ang sariling nakababatang kapatid. Bubuhatin niya siya, tuturuan siyang magbasa, o uupo ng ilang oras kasama siya sa mesa para tulungan siya sa kanyang magagaspang naguhit. "Tingnan mo, Leo, mas maganda ang bahay mo kaysa sa akin," ang sasabihin niya habang tumatawa sa tinig na kasing linis ng kampana. Ngunit minsan, nahuhuli ko si Lucy na nakatingin kay Alex kapag siya'y pumasok ng tahimik sa bahay matapos ang mahabang araw ng trabaho. Isang malalim na tingin iyon na may lamang higit pa sa simpleng pagmamahalan ng magkapatid. Nakita ko iyon, ngunit nagpasya akong huwag nang sabihin ang kahit ano. Marahil natakot ako na kung babanggitin ko ang paksa, masisira ko ang marupok na katatagan ng natitira sa aming pamilya.
Unti-unti, nawala ang tawa sa bahay ni Alex. Ngunit dahil kina Lucy at Leo, nanatiling buhay ang apoy ng pamilya kahit isang beses lang ito kada linggo. Ginawa ko ang lahat ng makakaya para hindi mapatay ang apoy na iyon. Ngunit, sa kaibuturan ng aking puso, alam kong pareho kaming nabubuhay ni Alex na may mga sugat na hindi kailanman gumaling. Sa tuwing makikita ko si Leo na natutulog, nakikita ko ang mukha ni Maria sa maliit niyang mukha at sumasakit muli ang aking puso. Ang alaala ng hapon na iyon ay kasing linaw pa rin sa isip ko na para bang hindi tumakbo ang panahon. Nakaupo ako sa maliit kong sala, nakikinig sa mga kumakantaing langgam sa bakuran na may pusong puno ng magkahalong damdamin. Ito ang unang beses na dinala ni Alex, ang anak ko, si Ava sa bahay para ipakilala siya. Sinubukan kong buksan ang aking puso. Sinubukan kong tingnan ang dalagang ito sa mata ng isang ina na nais na muling maging masaya ang kanyang anak matapos ang napakaraming sakit. Ngunit sa kaibuturan, hindi ko maalis ang pakiramdam ng pagkabahala na parang malamig na hangin na nagpapakilabot sa akin. Noong hapon na iyon, dumating si Alex ng mas huli kaysa sa karaniwan. Nasa kusina ako noon at inihahanda ang tacos na gustong-gusto ni Leo nang marinig kong bumukas ang pinto. Pumasok si Alex na may kakaibang ningning sa mukha, na mayagpag ang kanyang mga mata na parang noong siya'y binata pa at pinag-uusapan si Maria ng isang pagnanasa na hindi niya maitago. "Ma!" sabi niya sa nangangalit na tinig, nakasandal sa kuwadro ng pinto. "Gusto kitang ipakilala sa isang tao." Tinigil ko ang ginagawa ko at tiningnan siya na may bahagyang kaba. "Isang espesyal na tao?" tanong ko, sinisikap panatilihing kalmado ang boses. Ngumiti si Alex, isang ngiti na matagal ko nang hindi nakita. "Oo, siguradong magugustuhan mo siya," sabi niya puno ng kumpiyansa. Tumango ako. Pinunasan ko ang mga kamay ko sa apron ko, sinusubukang itago ang pag-aalalang nagsisimulang lumago sa akin. Matapos si Maria, hindi ako sigurado na may makakapuno sa puwang na iniwan niya, hindi lang para kay Alex, kundi pati na rin kina Leo at sa akin. Nang gabing iyon, dumating si Ava. Pumasok siya sa bahay ko na nakasuot ng eleganteng kulay bughaw na damit, ang buhok niya ay perpektong nakaalon na bumabalot sa mukha niya, at ang mga labi niya ay may malambot na pulang kulay na yumuko sa isang ngiti. Ang ngiting iyon, aaminin ko, ay kaakit-akit na para bang pinagsanayan niya ito para mapasaya ang kahit sino. "Isang karangalan ang makilala ka, Ginang Williams," sabi niya sa malambing na tinig habang bahagyang yumuyuko. Sinuklian ko ang kanyang ngiti, inimbitahan siyang pumasok at pinagsilbihan ko siya ng isang tasa ng mainit at mabangong kape. "Ang komportable ng bahay mo," sabi ni Ava habang tinitingnan ng kanyang mga mata ang mga litrato ng pamilya na nakasabit sa pader, kung saan naroon ang isa na magkayakap si Maria at ang napakaliit pang si Leo. Tumango ako at pinasalamatan siya, pero nanatili ang tingin niya sa litratong iyon ng mas matagal kaysa sa gusto ko at hindi ako sigurado kung nagustuhan ko iyon. Nagpatuloy ang hapunan sa isang kapaligirang sinikap kong gawing kasing palakaibigan hanggat maaari. Inilagay ko sa mesa ang mga pagkaing inihanda ko buong hapon. Mga taco na nakabalot sa corn tortilla, isang plato ng enchilada na may pulang sarsa at isang sariwang salad na may mangga, ang paboritong ulam ni Leo. Umupo si Alex sa tabi ni Ava, hindi niya inalis ang tingin sa kanya. Kitang-kita ang kanyang kaligayahan sa bawat kilos. "Ma, nagtatrabaho si Ava sa marketing sa kumpanya ko. Magaling siya sa ginagawa niya mo," sabi niya, puno ng pagmamalaki ang boses. Ngumiti si Ava. Naghain siya sa akin ng isang enchilada ng may banayad ngunit pinag-isipang galaw. "Mrs. Williams, masarap ito. Kailangan ninyong ituro sa akin kung paano ito gawin," sabi niya, sabay ng isang magiliw na titig. Ngumiti ako at sumagot ng magalang, ngunit may maliit na bahagi sa akin na nanatiling hindi komportable. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang pagtawa na nagparamdam sa akin na para akong nanonood ng isang napakagandang entablado na dula. Si Leo, apo ko, ay nakaupo sa dulo ng mesa, kakaiba ang katahimikan.
Siya, na karaniwang hindi tumitigil sa pag-uusap tungkol sa paaralan ngayong gabi, ay kinakain lang ang pagkain nang hindi man lang itinaas ang ulo. Napansin kong iniiwasan niya ang tingin ni Ava na para bang sinusubukan niyang magtago sa isang ligtas na sulok. Yumuko si Ava, kumuha ng tsokolate mula sa kanyang bag at inilagay ito sa harap ni Leo na may masayang ngiti. "Ito para sa iyo, masarap ito, Leo," anya sa tinig na kasing tamis na para bang sinusubukan niyang akitin siya. Ngunit nanatiling hindi gumalaw si Leo, nakakapit ng mahigpit ang maliliit niyang kamay sa kubyertos at saka siya basta lumingon ng hindi hinahawakan ang tsokolate. Nakita ko ang kidlat ng takot sa kanyang mga mata at pakiramdam ko ay sasagi ang puso ko. Nangunot ang noo ni Alex na para bang suswayin na ang anak. "Leo, anong nangyayari sa'yo? Binibigyan ka ni Ava ng candy." Agad akong pumagitna. "Wala yan. Siguro medyo pagod lang siya. Hayaan mo na lang siya, anak." Huminga ng malalim si Alex, pero wala nang ibang sinabi at lumingon para muling punuin ng alak ang baso ni Ava na para bang gusto niyang pagaanin ang tensyon. Nandoon din sa hapunan si Lucy, ang inampon kong anak na babae. Nakaupo siya sa tapat ko, kumakain ng tahimik, pero napansin kong dumilim ang tingin niya nang hawakan ni Ava ang kamay ni Alex sa ilalim ng mesa. Palaging napakasensitibo si Lucy at alam kong mahal niya si Alex na parang kapatid, pero minsan naiisip ko kung hindi ba mas malalim ang nararamdaman niya. Nang hawakan ni Ava ang kamay ni Alex, tumigil ang kamay ni Lucy sa ibabaw ng baso niya at nakita kong bahagyang humigpit ang mga daliri niya. Hindi siya nagsalita. Itinaas lang niya ang ulo at nagpatuloy sa pagkain, ngunit ang katahimikan na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong maunawaan kung ano ang ikinalulungkot niya, pero alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Pagkatapos ng hapunan, iginiit ni Ava na siya na ang maghuhugas ng mga pinggan, kahit na tumanggi ako ng ilang beses. "Mrs. Williams, hayaan mo akong magpahinga," sabi niya nang may labis na sigla. Medyo nag-alangan akong pumayag at pinanood ko siyang pumasok sa kusina, yumuko ng manggas, at umawit ng masiglang tugtugin habang naglilinis. Aaminin ko na ginawa niya ang lahat ng walang kapintasan. Maayos na nakasalansan ang mga pinggan at kumikinang ang lababo. Sa isang sandali naisip ko, napakamaalaga ng batang babaeng ito. Ngunit nang lumabas ako sa sala, nakita ko si Leo na nakaupo, nagkukulay habang ang maliliit niyang mga kamay ay nakahawak sa krayon. Lumapit si Ava at umupo sa tabi niya, pinupuri siya. "Magaling kang mag-drawing, Leo. Ano ito? Hayaan mo akong makita." Ngunit agad na binitiwan ni Leo ang lapis at umatras ng may mukha ng kawalang katiyakan na para bang banta si Ava. Tumitig si Ava sa akin at mabilis na pilit na ngumiti na para bang tinatakpan ang nakakahiyang sandali. "Ang mahiyain na batang lalaki," sabi niya sa parehong malambing na tinig. Ngunit may nakita akong kakaiba na kumislap sa kanyang mga mata. Samantala, si Alex ay tila hindi napapansin ang anumang kakaiba. Abala siya sa paghahain ng karagdagang alak, sa pagkukwento ng mga nakakatawang anekdota mula sa trabaho, at malakas na tumatawa sa tuwing may binibitawang biro si Ava. Nagtapos ang pagpapakilala ng lubos na nasiyahan ng anak ko habang sinasamahan si Ava palabas ng pinto at nakatitig sa kanya na para bang wala ng ibang tao sa mundo. Nakatayo ako roon at pinanonood silang naglalakad palayo na may kakaibang pakiramdam sa puso na para bang may hindi tama. Lumipas ang panahon at unti-unti nang naging bahagi si Ava ng aming buhay. Isang umaga ng katapusan ng linggo, habang sumisikat ng todo ang maliwanag na araw ng California sa sala sa pamamagitan ng mga bintana, nag-aagnaw ako ng scarf nang lumitaw si Ava, nakangiti ng malapad. "Mrs. Williams, gusto ko sanang dalhin si Leo sa parke ngayon. Pwede ba?" tanong niya, puno ng sigla ang boses. Tiningnan ko si Leo na nasa sahig at naglalaro ng kanyang mga kahoy na bloke na walang ekspresyon ang muka. "Siyempre, sigurado akong magugustuhan niya," ang sagot ko habang pinipilit ang ngiti. Kahit na may kaunting pag-aalinlangan ako sa loob, umalis na si Alex papuntang trabaho at naisip kong baka makabuti kay Leo ang kaunting sariwang hangin.
Hinigpitan ni Ava ang kamay ni Leo at dinala siya papunta sa pinto habang pinanonood ko silang umalis na may kakaibang kabigatan sa dibdib. Nang sila'y bumalik, pumasok si Ava na may ngiting tagumpay. Sobrang saya niya. Hindi siya tumigil sa pagdulas at humingi pa nga siya ng isa pang ice cream, kwento niya, na puno ng kasabikan ng boses. Pero nang tingnan ko si Leo, nakita kong marumi ang kamiseta niya na may mga tuyong mantsa ng dumi sa asul na tela na ako mismo ang nagplant sa kaninang umaga. Tahimik siyang nakahawak sa laruan niyang kotse nang hindi man lang nagsalita tungkol sa paglabas niya. "Nagsaya ka ba, anak ko?" tanong ko habang yumuyo ko para haplusin ang buhok niya. Bahagya lang siyang tumango at tumingin sa ibang direksyon. Gusto ko pa sanang tanungin siya para malaman kung bakit siya tahimik, pero sumabat si Ava gamit ang kanyang palaging matamis na boses. "Sinabi ko na sa'yo, Mrs. Williams, na gustuhan niya talaga." Tumango ako, pero sa loob-loob ko, nagsimulang mabuo ang isang maliit na piraso ng palaisipan ng pagdududa. Sa isa pang pagkakataon, habang nasa trabaho si Alex, bigla na lang dumating si Ava nang walang paunang abiso. Nasa kusina ako noon at naghahanda ng chili para sa tanghalian nang marinig ko siyang nakikipag-usap kay Leo sa sala. Sa simula, malumanay ang boses niya pero bigla kong narinig ang isang matigas na salita. "Huwag kang gagalaw, Leo. Huwag kang magkalat. Malaki ka na pero kumikilos ka pa rin na parang sanggol." Nanlalamig ako sa takot ng sandaling iyon. Nakahawak pa rin ang mga kamay ko sa sibuyas na tinadtad ko. At isang matinding kilabot ang dumaloy sa buong katawan ko. Lumabas ako ng kusina at agad na nagbago ang tono ni Ava, naging napakabait na parabang walang nangyari. "Ang talino ng Leo natin, tingnan mo ang matayog na tore na ginawa niya," sabi niya, sabay turo sa mga kahoy na blok na pinaglaruan ng bata at may masayang ngiti. Pero pinagsama lang ni Leo ang kanyang mga labi at tumingin sa akin na parabang humihingi ng tulong. Sinubukan kong ngumiti at sinabi, "Oo, napakahusay niya," pero sa loob-loob ko ay nagsisimulang lumaki ang pagkabahala na parang malating tinik na tumutusok sa puso ko. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili. Sigurado namang hindi siya sanay sa mga bata. Medyo magagambala naman ang sinuman sa simula. Ang ikapitong kaarawan ni Leo ay isang alaala na hindi ko malilimutan. Si Lucy, ang inampon kong anak, ay buong umaga naghurno ng tsokolateng cake, ang paborito ni Leo. Nang dumating siya dala ang cake at inilagay ito sa mesa na nakasindi ang mga kandila, sumigaw si Leo sa tuwa. Namayagpag ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. "Tita Lucy, ito ang paborito kong cake," wika niya habang tumatakbo para yakapin siya. Ngumiti siya, hinaplos ang buhok ni Leo at malambing na sinabi, "Ginawa ko ito para sa iyo, mahal ko. Kumain ka ng marami." Pinanood ko silang may mainit na puso na parabang muling nagliyab ang apoy ng pamilya. Naroon din si Ava, ngunit pilit lamang siyang pumalakpak, nakatayo sa isang sulok na may pagod ng ngiti. Ang tanging regalo niya kay Leo ay isang walang pakialam na patapik sa balikat at isang maligayang kaarawan, kampeon. Nakita kong bahagyang umatras si Leo, iniiwas ang tingin niya at muling sumikip ang puso ko. Gusto kong magsalita pero nanahimik na lang ako, sinasabi sa sarili na huwag masyadong makialam. Sa ibang pagkakataon, dinala ni Alex sina Ava at Leo sa grocery. Nanatili ako sa bahay pero nang bumalik sila, narinig kong nagrereklamo si Ava ng may inis. Nahulog ng buo ni Leo ang isang bag ng candy sa checkout at ako pa ang nagbayad para doon. Ang clumsy na bata, nangunot ang noo ni Alex at humarap para sermonan ng anak. "Leo, malaki ka na ngayon. Kailangan kang maging mas maingat." Nakita kong ibinaba ni Leo ang ulo, nakalapat ang mga kamay sa isa't isa at hinanap ng kanyang mga mata ang akin na parabang humihingi ng tulong. Agad akong lumapit at inilagay ang kamay ko sa kanyang balikat. "Huwag kang mag-alala, anak. Matatamis lang naman yan." Pero sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang magtaka kung bakit napakadaling magalit ni Ava sa isang bata. Bakit hindi siya kasing bait ni Maria? Isang hapon nang sunduin ko si Leo sa paaralan, tinawag ako ng kanyang guro sa isang gilid at sinabi sa mahinahon ngunit nag-aalalang tinig, "Jiang Williams,
Kamakailan ay tila hindi na masyadong nagsasalita si Leo at mukhang napakamailang. May nangyayari ba sa bahay? Natigilan ako pero sinubukan kong baguhin ang pakiramdam. Sigurado akong dahil lang ito sa mga pagbabago, Jean Davis. Huwag kang mag-alala. Ngunit pauwi, hinila ni Leo ang blusa ko at sa nanginginig na tinig ay nagsabi, "Lola, ayaw kong umuwi kasama si Miss Ava." Tumigil ako at lumuhod para tignan ang kanyang malinaw na mga mata na parang hinihigop ang puso ko. "Bakit mo sinasabi yan, mahal ko? Mahal ka ni Miss Ava," sabi ko. Ngunit nang masabi ko iyon, alam kong nagkamali ako. Umiling si Leo ng may matibay na determinasyon sa kanyang tingin. "Hindi, Lola. Hindi niya ako mahal." Hinimas ko ang kanyang buhok. Sinusubukang pakalmahin siya, pero sa loob-loob ko, hindi ko maikaila na nagsasabi ng totoo ang bata. Si Lucy, na nasa malapit ay narinig ang lahat. Tumalikod siya ng tahimik, pero nakita kong bahagyang kumilos ang kanyang mga balikat na para bang pinipigilan ang isang buntong hininga. Lahat ng mga pirapirasong palatandaan, lahat ng maliliit na senyales, nakita ko ang mga iyon pero pinili kong balewalain. At dumating na nga ang araw ng kasal ng anak ko. Noong hapon ding iyon, sumisilay ang gintong araw ng Florida sa malalaking bintana, binabalutan ang bulwagan ng maningning na liwanag na para bang nais ding ipagdiwang ang masayang araw ng anak ko. Nakaupo ako sa mesa numero 8 katabi ng apo kong si Leo at ng inampon kong anak na si Lucy. Naglalaro si Leo sa kanyang pulang laruan na kotse na mahinang bumubulong ng vroom vroom. Tiningnan ko siya at napuno ng lambing ang puso ko. Si Lucy, na nakasuot ng simpleng beige na damit, ay nakaupo sa kabilang gilid, paminsan-minsan ay yumuyuko upang bumulong ng something sa tenga ni Leo na may ngiting kasing tamis ng araw ng umaga. "Kumain ka pa ng isang maliit na piraso ng tinapay, anak," sabi niya, habang pinuputol ang isang maliit na piraso para sa kanya. Ngumiti ako sa tanaw na may bahagyang ginhawa sa aking puso. Bagaman dumaan ang aming pamilya sa napakaraming sakit, ang presensya ni na Lucy at Leo ang palaging apoy na nagpapainit sa aking kaluluwa. Si Alex, ang anak ko, na nakasuot ng eleganteng navy blue na Amerikana, ay naglalakad sa pagitan ng mga mesa, nagtutoast kasama ang mga kamag-anak. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kaligayahan. Ang kanyang maningning na ngiti ay tila gustong burahin ang mga madidilim na taon na sumunod sa pagkamatay ni Maria. Tiningnan ko siya na may halo ng pagmamalaki at lungkot. Gusto kong maniwala na nakahanap na siya ng bagong kaligayahan na si Ava, ang makinang na nobya sa kanyang bestidang pangkasal na may beads, ay magbibigay sa kanya ng bagong tahanan. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang tingin namin ni Ava na malakas ang tawa sa harap ng mga kamera at hindi binibitawan ang baso ng alak, nararamdaman kong may maliit na tinik na sumusurot sa puso ko. Napaka-perpekto ng kanyang ngiti na parang isang masusing inilagay na maskara. Tumutugtog ang malamyos na tugtugin ng jazz band na humahalo sa masiglang usapan ng mga bisita. Maingat na gumagalaw ang mga waiter, naghahain ng mga pampagana, malutong na crackers, mabangong cheese dip at mga pinggang may sariwang hipon na eleganteng pinalamutian. Napansin kong kumuha lang si Leo ng isang cracker at saka maingat na itinulak ang pinggang may hipon. Kumunot ako at tanungin ko siya ng mahina, "Hindi mo ba ito gusto, mahal ko?" Tumango ang bata, tumingin sa ibang direksyon na para bang may tinatago. Gusto ko pa sanang magtanong, pero may nakialam na malapit na kamag-anak na masiglang nagsabi, "At mabait si Leo, Betty. Tingnan mo kung gaano na siya kalaki." Ngumiti ako at sumagot, "Matalinong munting lalaki na siya ngayon." Pero sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang mag-alala. Hindi kailanman tumanggi si Leo sa pagkain sa ganitong kakaibang paraan. Sa malayo, nakita kong napalingon ang tingin ni Ava sa mesa namin. Ang ngiti sa kanyang labi ay tila nanigas ng saglit, sapat na para walang makapansin bago siya lumingon at magpatuloy sa pag-toast kasama ang isa pang bisita. Sinubukan kong baliwalain ang aking pagkabahala, sinasabing sobra akong nag-iisip, ngunit biglang nagbago ang lahat sa isang iglap. Si Leo, na naglalaro pa rin ng kanyang kotse-kotse, ay sobra ang pagtulak kaya nag-roll ito sa sahig.
Mabilis na yumuko ang batang lalaki para pulutin ito, ngunit nakita kong tumigil siya ng bigla, malalaki ang mga mata, nakatitig sa isang bagay sa ilalim ng mesa. Yumuko ako para itanong sa kanya kung ano ang nangyayari nang inabot ni Leo mula sa ilalim ng mesa ang isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop ng apat, nanginginig ang mga kamay at maputla ang muka. Agad siyang kumapit sa aking kamay at mariing bumulong, "Lola, tara na. Pakiusap, umalis na tayo ngayon." Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko na para bang gusto nang lumundag palabas ng aking dibdib. "Anong nangyayari, anak?" tanong ko, pinipilit manatiling kalmado. Ngunit pinigilan ako ng natatarantang tingin ni Leo. Nanginginig, inulit niya ang tanong na nagpamuro sa dugo ko. "Hindi mo naman tiningnan sa ilalim ng mesa, di ba?" Ang mga salita niya ay parang malamig na kutsilyong nagparalisa sa akin. Yumuko ako, inangat ang puting mantel at sinuyod ng aking mga mata ang madilim na espasyo sa ilalim ng mesa. Nakahiga ang munting papel sa tabi ng upuan niya, isang walang hazard na bagay ngunit puno ng banta. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay na para bang lumiit ang buong mundo sa paligid ko at tanging sina Leo, ako, at ang sumpang papel na iyon na lang ang natira. Binuksan ko ito. Sapat na ang liwanag ng kandila para mabasa ang mga gulis-gulis na salita. "Lamesa, dagdagan ng hipon ang bahagi ng bata." Ilang salita lang, ngunit para itong kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Hindi ko namalayan na napunit-punit ko ang papel sa kamay ko. Ang musika, ang tawa, ang lahat sa paligid ko ay tila lumulubog sa isang bangin na hindi ko makatakas. Si Ava, sa kanyang makinang na bestida ng kasal, ay patuloy na tumatawa sa isang sulok ng bulwagan. Itinaas ang baso para mag-toast kasama ang isang bisita, na para bang walang bagay sa mundo ang makakapag-alala sa kanya. Si Alex ay abala sa pagkuha ng litrato kasama ang kanyang mga katrabaho na may masayang ngiti na tila nagpapatunay na ito ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ngunit para sa akin, isang panlilin lang ang lahat sa ballroom na iyon. Isang tabing na nagtatago sa kakilakilabot na katotohanang kakadiskubre ko lang. Pinisil ko ng mahigpit ang papel, ramdam ko ang pagkasunog nito sa aking balat. Si Leo, ang apo na minahal ko ng higit pa sa sarili kong buhay, ay muntik nang maging biktima ng isang masamang balak sa mismong araw ng kasal ng kanyang ama. Lumiko ako kay Lucy, ang aking inampon na anak na nakaupo sa tabi ni Leo. Napuno ng pag-aalala ang kanyang mga mata nang makita niya ang aking mukha. "Alagaan mo si Leo, pakiusap," sabi ko, pinipilit na manatiling kalmado. Bagaman, alam kong hindi ko maitago ang panginginig ng boses ko. Tumango si Lucy, hinila si Leo ng mas malapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit na parang pananggalang. "Saan ka pupunta?" tanong niya sa akin ng mahina ang boses, ngunit puno ng paghihirap. Tumango na lang ako nang hindi sumagot dahil hindi ko nga alam kung ano ang susunod kong gagawin. Mabilis akong lumabas sa pasilyo, mabigat ang mga paa ko na para bang may dalang tingga, ngunit kumakabog ang puso ko, hinihikayat akong kumilos. Malapit sa bar, nakita ko ang isang grupo ng mga waiter na nagkukwentuhan. Ang kanilang tawa ay tila masakit na kontrasteng tunog sa bagyong rumaragas sa loob ko. Nakilala ko si David, ang binatang ilang ulit nang nagdala ng pagkain sa mesa namin. Maganda ang mukha niya at palakaibigan ng ngiti, pero sa sandaling iyon, hindi ko yon maisip. Tumuwid akong lumapit sa kanya, itinapat ko sa mukha niya ang papel at tinanong ko sa matigas na tinig, "Alam mo ba kung sino ang nagpadala ng papel na ito?" Tinitigan ni David ang papel at biglang nagbago ang mukha niya. Ang kanyang walang pakialam ng ngiti ay napalitan ng ekspresyon ng pangamba. "Diyos ko, akin itong papel," utal-utal niyang sabi. Nanginginig ang mga kamay na para bang gusto niyang agawin ito sa akin. Isang babae ang nagbigay nito sa akin at aksidenteng nahulog ko ito habang bitbit ko ang tray. Ang kanyang mga salita ay parang sinag ng liwanag sa gitna ng kalituhan, ngunit lalo lang akong naabala. "Sino ang nagbigay nito sa iyo?" Mariing tanong ko, halos sumigaw, tuluyan nang nawala ang aking kalma. Tumikom si David ng isang hakbang, nalilito.
Hindi ko po alam ang pangalan niya, ma'am. Sinabi lang niya na ibigay ko ito sa chef. Hindi nakasulat sa papel kung sino ang nagpadala. Sumiklab ang galit sa loob ko na parang nag-aalab na apoy. Lalong mabuti, sabi ko. Habang lumalapit, nanginginig ang boses ko sa galit at takot. Alam mo, ang apo ko ay sobrang allergic sa hipon. Isang piraso lang ay pwedeng pumatay sa kanya. Namutla si David, nanlaki ang mga mata sa takot at mabilis na umiling. Ma'am, hindi ko talaga alam. Sinunod ko lang ang sulat. Wala akong alam tungkol sa kahit ano. Nauupos ang boses niya na parabang siya rin ay naipit sa bangungot na ito. Nagsimulang magbulong-bulungan ang ibang mga waiter, nagtitinginan ng may pagkamausisa at pag-aalala. Piniga ko ang papel sa kamay ko. Ramdam ko ang pag-init nito sa balat ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong basagin ang lahat, pero alam kong hindi ko pwedeng hayaan na mag-usig ako sa emosyon. Naghihintay si Leo sa akin at kailangan kong protektahan siya. Mula sa loob ng bulwagan, masiglang inanunsyo ng embahada na maghanda na sila para sa pangunahing putahe. Ang boses niya ay parang malupit na paalala na nauubos na ang oras at kung mag-aatubili ako, maaaring may nakahandang nakamamatay na patibong para kay Leo. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilin ang panginginig ng aking katawan. Alam kong hindi ako maaaring manahimik. Kung hindi ako kikilos ngayon, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Bumalik ako sa bulwagan na hawak ko pa rin ang papel bilang hindi matatawarang patunay ng isang masamang balak. Puno pa rin ng liwanag ng kandila ang bulwagan at ang tugtugin ng jazz band ay halo sa tawa ng mga bisita. Tahimik na naghain ang mga waiter ng pangunahing putahe at ang bango ng inihaw na karne at gravy ang pumuno sa hangin. Ngunit para sa akin, isang pabula ang lahat. Tiningnan ko si Leo na nakayakap kay Lucy, ang kanyang malinaw na mga mata na puno ng takot ay nakatitig sa akin na parabang ako lang ang kanyang kanlungan sa gitna ng bagyo. Hinablot ko ang munting kamay ni Leo, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga daliri sa aking palad. At saka, na parabang hinihimok ng isang hindi nakikitang puwersa, bigla akong tumayo at malinaw at matatag na tumunog ang aking boses sa ibabaw ng tugtugan at mga usapan. Sandali lang bago tayo magsimulang kumain, may nais akong linawin. Nanahimik ang buong bulwagan na parabang tumigil ang oras. Nakatuon ang lahat ng mata sa mesa 8 kung saan ako nakatayo kasama si Leo sa aking tabi at si Lucy na nakaupo na may kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tumigil ang paggiling ng mga baso, humupa ang mga bulong-bulungan at tanging ang pagkabog ng puso ko sa aking dibdib ang aking naririnig. Itinaas ko ang papel. Ang mga salitang nakasulat rito ay isang hindi maikakailang paratang. Sino ang sumulat ng papel na ito na humihiling na dagdagan ng hipon ang pagkain ng bata sa mesa 8? Tanong ko, nanginginig ang boses ko sa sama ng loob, ngunit pinilit kong maging malinaw at matalim. Nagsimulang marinig ang mga bulong-bulungan na parang maliliit na alon sa isang kalmadong lawa. May ilang bisita ang nagtitigan, umiiling na may pagtataka at pagkalito. Nararamdaman ko ang tingin ni Leo na nakatutok sa akin na parabang nakikiusap siyang gawin ko ang lahat para protektahan siya. Tumakbo si Alex mula sa kabilang mesa na may ngiti sa mukha na agad namang napalitan ng pag-aalala nang makita niya ang ekspresyon ko. "Ma, anong nangyayari?" Tanong niya, lubos na nalilito. Hindi ko agad sinagot. Inilapag ko lang ang papel sa mesa at itinulak ito patungo sa kanya. "Basa mo na lang," sabi ko nang magaspang ang boses, kahit sa loob ako ay magulo. Kinuha ni Alex ang papel, tinakbo ng kanyang mga mata ang mga salita at nakita kong pumutla ang kanyang mukha at bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. "Ano ang ibig sabihin nito?" Tanong niya, natigilan, tumingin sa akin. At pagkatapos kay Leo na parabang naghahanap ng makatuwirang paliwanag. Lumapit si Ava, nakasuot ng kanyang makinang na bestida ng kasal, nakakunot ang noo sa isang perpektong pagpapanggap na gulat. "Ano ito? Isang uri ng masamang biro?" Sabi niya sa malambing na tinig, ngunit napansin ko ang kislap ng takot sa kanyang mga mata. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, ang puso ko ay hinigop ng galit at takot. "Allergic ang apo ko sa hipon," sabi ko, nanginginig ang boses ko sa pagkainis. Hindi ito biro, ito ay pagtatangka ng pagpatay.
Bumagsak ang mga salita ko na parang kulog na nagdulot ng nakakamatay na katahimikan sa bulwagan. Nanganga ang ilang bisita sa gulat habang ang iba ay nagsimulang magbulong-bulungan, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa akin at kay Ava. Humagikik si Ava ng pilit isang maskara para mapanatili ang kanyang composure. Patawa man tuma na ki ay matadawid po, Mrs. Williams, pero walang pangalan sa papel. Maniniwala ka ba sa kwentong inimbento lang ng batang nakakita nito? Anya ng may mapanuyang tono, sinusubukang gawing parang matandang baliw ako. May ilang bisita ang nagsimulang magkomento ng may pag-aalinlangan. Baka hindi lang naman pala, sino ba naman ang gagawa ng ganoon sa isang kasal? Nangalit ang dugo ko. Halos hindi ako makapagsalita sa kapal ng mukha ni Ava. Gusto kong sumigaw. Gusto kong punitin ang bestidang pangkasal na iyon para ilantad ang katotohanan. Pero alam kong kailangan kong manatiling kalmado para kay Leo, para sa pamilya ko. Biglang tumayo si Lucy, mahigpit na niyakap si Leo, nakatitig ang mga mata kay Ava. Tama na Ava, malamig pero puno ng sakit ang boses niya, na para bang hindi na niya mapigilan ang sarili. Lumapit si Lucy at pinakislot siya, isang kislot na umaling-aungaw sa buong bulwagan. Ang tuyot at malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan at kasinungalingan. Nagtigil ang lahat, pati ako. Inilapat ni Ava ang kamay sa kanyang pisngi, malalaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at pagkatapos ay humarap kay Alex, umiiyak. Nakikita mo, baliw siya sa selos at iyon ang dahilan kaya ako ang inaatake niya. Anong ginawa ko para karapat-dapat rito? Hindi umatras si Lucy, nakakurong ang kanyang mga kamao at ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ikaw lang ang masamang tao rito. Gusto mong saktan ang isang inosenteng bata sa sarili mong kasal. Ang mga salita niya ay parang kutsilyong tumagos sa mabigat na hangin ng bulwagan. Nagsimulang tumuon sa kay Ava ang mga tingin ng pagdududa at nakita kong nanlalamig siya, unti-unting naglalaho ang peking ngiti niya. Hindi gumalaw si Alex, ang tingin niya ay lumipat mula sa akin patungo kina Lucy at Ava, na para bang naipit siya sa pagitan ng dalawang mundo. Lucy, kalma ka lang. Anya nang nanginginig ang boses, pero alam kong hindi na siya sigurado kung kanino siya maniniwala. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay lumakas na parang pagtaas ng tubig na dinala ang tingin ng lahat sa akin, kay Ava at kay Leo, ang apo kong sanggol na nanginginig sa mga bisig ni Lucy. Sinubukan ni Ava na panatilihin ang kanyang pekeng kalmado pero nakita kong nanginginig ang mga kamay niya nang magsalita siya. Paratang ito. Sigurado akong may naglagay ng papel na iyon doon para sirain ang kasal namin. Matalim ang boses niya pero napansin ko ang panik sa mga mata niya na parabang nagsisimulang pumutok ang perpektong maskara niya. Hindi ko na matiis pa ang kapal ng kanyang mukha. Sumabog ang galit sa loob ko na parang apoy na nilamon ang lahat ng pasensya ko. Pinukpok ko ng malakas ang mesa na naging sanhi ng panginginig ng mga baso. Tama na! Sigaw ko sa boses na napakalamig na pinatahimik pati ang tugtugin ng jazz band. David, halika rito! Lumapit ang batang waiter na si David mula sa isang sulok, maputla ang mukha sa takot. Palipat-lipat ang tingin niya habang tila nahahati siya sa pagitan ng katotohanan at ng unos na paparating. Ipinakita ko sa kanya ang papel, nanginginig ngunit matatag ang boses ko. Kumpirmahin mo, ito ba ang papel na natanggap mo? Paulit-ulit na tumango si David, nanginginig ang boses. Opo ma'am, ito nga po. Isang babae mula sa kabilang mesa ang nagbigay nito sa akin at aksidenteng nahulog ko ito nang buhatin ko ang tray. Ibinaba niya ang ulo na para bang ayaw niyang makita ko siya. Naramdaman kong uminit ang dugo ko pero pinilit kong manatiling kalmado dahil alam kong nakamasid ang lahat sa ballroom. Agad namang pumagit na si Ava sa matalim at halos desperadong tinig. Nagkakamali ka, wala akong alam tungkol dyan. Ngunit bago pa siya makasagot, may narinig na mahina at puno ng kirot na tinig mula sa likuran. Si Gloria, ang nakababatang kapatid ni Ava, ay biglang humagulgol at tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi si Ate Ava ang nagbigay sa akin ng papel na iyon, sabi ng dalaga, nanginginig habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi.
Pinakiusapan niya akong ibigay iyon sa waiter. Sumusumpa ako, hindi ko alam kung ano ang laman nito. Umusbong ang bulong-bulong ng pagkamangha sa ballroom. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Paano yan posible? Tiningnan ko si Gloria at nanlambot ang puso ko. Halos 18 anyos pa lang siya. Namumula ang mga mata niya at puno ng kalituhan na para bang siya rin ay naipit sa bangungot na ito. Biglang humarap si Ava at sumigaw sa kapatid niya, baluktot ang mukha sa galit. Tumahimik ka, Gloria. Paano mo nagagawang mag-imbento ng kasinungalingan para saktan ang sariling kapatid? Matalim ang boses niya, pero nakita kong nanginginig ang labi niya na para bang nahihirapan siyang itago ang katotohanan. Umatras si Gloria, nanginginig mula ulo hanggang paa at sa pagitan ng mga hikbi ay sinabi, "Hindi ako nagsisinungaling, ate. Ginawa ko lang ang inutusan mo." Ang mga salita niya ay parang punyal na tumusok sa kasinungalingan ni Ava na nag-iwan sa buong bulwagan sa isang estado ng pagkabigla. Umakbay ang isang matandang kamag-anak at umiling, nanginginig ang boses. Paano mo nagagawang hindi man lang patawarin ang isang inosenteng bata? Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Lucy, mahigpit na niyakap si Leo at nagsalita ng malamig na boses. Kung ipagpapatuloy mong itanggi ito, maaari nating hilingin na suriin ang mga security camera sa ballroom. Liliwanag din ang lahat sandali lang. Ang mga salita niya ay parang batong inihagis sa lawa na nagdulot ng alon ng pangamba. Nanlaylay ang mukha ni Ava, nanigas ang kanyang mga labi, at desperadong naghahanap ng takasan ang kanyang tingin. Ngunit wala ng takasan ngayon. Hindi na siya nagsalita pa, at para sa akin, ang katahimikan niya ang pinakamalinaw na pag-amin sa lahat. Nanginig si Alex, nanginginig ang kamay niya sa balikat ni Leo, nakatingin ng may matinding takot sa babaeng kakatawagin pa lang niyang asawa, si Ava. Nabiyak ang boses niya na para bang sinisikap niyang kumapit sa pag-asang isang maling pagkakaintindihan lang ang lahat, ngunit ang tingin niya mula sa papel patungo kay Leo ang nagsabi ng lahat. Nakita ko kung paano nabasag ang puso niya tulad ng sa akin nang matuklasan niya ang balak. May isang tiyuhin na tumayo at umiling na may pagkasuklam. Hindi ka panipaniwala. Ang kasamaan na ito sa isang araw ng pagdiriwang. Nanginig ang boses niya na para bang pinipigilan niya ang kanyang pagkadismaya. Matapos ang hamon ni Lucy tungkol sa mga security camera, bumalot sa ballroom ang nakakakilabot na katahimikan. Si Ava, ang babaeng minsan kong sinubukang tanggapin bilang bahagi ng aking pamilya, ay nakatayo roon. Maputla ang muka at nakapisil ang mga labi, naghahanap ng huling dahilan. Ngunit nabunyag ang katotohanan at wala na siyang mapuntahan. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Alex, ang anak ko, na nakakunot ang noo at namumula ang mga mata at tinanong siya, "Ava, sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo ba?" Nanginig ang boses niya na para bang nakikiusap para sa kahit kaunting pag-asa na isang pagkakamali lang ang lahat. Pero alam kong sa kaibuturan, nararamdaman din niya ang masakit na katotohanan. Umatras si Ava, pilit nang umingiti, pero ang mga mata niya ang nagbunyag ng kanyang pagkabalisa. "Hindi mo ako pinaniniwalaan," sabi niya sa basag na tinig, na para bang kumakapit sa huling patak ng tiwala ni Alex. "Plano nila lahat ito, wala akong ginawa." Ngunit mahina ang tunog ng kanyang mga salita, parang hangin na malapit ng maubos bago dumating ang bagyo. Tiningnan ko siya, mabigat ang dibdib ko sa matinding sama ng loob at sakit. Ang babaeng inakala kong magbibigay ng kaligayahan sa anak ko ay ngayon nakatayo sa harap ko na parang estranghero, isang panganib na hindi ko pa nakita noon. Si Lucy, ang inampun kong anak na babae, ay inilagay ang kamay sa balikat ni Alex at nagsalita sa tinig na pinipigilan niya ng buong lakas. Halos mamatay si Leo dahil sa babaeng ito. Ang mga salita niya ay matalas na parang kutsilyo. Sumigaw si Ava ng desperado, "Tumahimik ka! Isa ka lang selosang pasaway!" Ngunit hindi gumalaw si Lucy. Nanginig siya sa galit, ngunit nanindigan ng matatag na parang kalasag para kay Leo. "Paano mo nagagawang tawagin akong selosa?" Sumagot si Lucy sa malamig na tinig. "Tumingin ka sa mata ng batang ito at sabihin mong hindi mo sinubukang saktan siya." Kumapit si Leo sa akin, ang munting kamay niya ay humihigpit sa akin na para bang natatakot siyang mahila sa bangungot na iyon.
Nagsimulang tumayo ang mga bisita. Lubos nang nabuwag ang masayang kapaligiran. Isang kamag-anak namin, si Ginoong Johnson, ay pinukpok ang mesa ng may galit. Kahihiyan ito. Hindi natin ito pwedeng hayaan. Narinig ang mga bulong ng suporta na parang alon na lumakas at nilunod si Ava sa tingin ng paghamak ng lahat. Si Alex na naipit sa pagitan ng katotohanan at pag-ibig ay sumigaw, ang boses niya ay nabiyak sa sakit at pagkondena. Anak ko si Leo. Sinubukan mong patayin ang anak ko sa sarili naming kasal. Ang mga salita niya ay parang direktang tusok sa puso ni Ava at nakita kong siya ay biglang umiyak. Ngunit alam kong ang mga luha na iyon ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil nahuli siya. Inilagay ko ang papel sa mesa at ipinahayag sa matatag na tinig, sino mang susubukang saktan ang apo ko ay hindi na kailanman magkakaroon ng karapatang makatapak sa pamilyang ito. Malinaw at hindi matitinag ang aking mga salita na parang hatol. Tumingin si Ava pataas, puno ng apoy ang kanyang mga mata, ngunit nakita ko ang pagkatalo sa kanyang tingin. Natalo siya hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa katotohanan. Lumapit ang mga tauhan ng seguridad ng hotel at sa magalang ngunit matigas na paraan ay inutusan si Ava na umalis sa ballroom. "Ma'am, pakisabay po sa amin," sabi ng isa sa kanila sa malamig na tinig. Umatras si Ava na naghahanap ng tutulong, ngunit walang sino man ang pumabor sa kanya. Maraming bisita ang umiling, iniwan ang kanilang mga kalahating baso at bumuntong hininga ng may pag-aalinlangan. "Hindi ka panipaniwala," bulong ng isa. "Paano nga ba maaaring maging ganoon kalupit ang isang tao?" Wika ng isa pa na natataranta. Tumayo si Alex nang hindi gumagalaw, nakahawak ang mga kamay sa ulo na para bang sinisikap pigilan ang kanyang mundo na gumuho. Pagkatapos, na para bang wala na siyang lakas para tumayo, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Leo at sa nanginginig na tinig ay nagsabi, "Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak, sa hindi kita naprotektahan." Nakita kong dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi at naramdaman kong nabiyak ang puso ko. Tinulungan kong tumayo si Alex, pinisil ko ang kanyang mga balikat at sinabi sa malungkot ngunit matatag na tinig, "Sa kabutihang palad, napigilan natin ito sa tamang oras. Dito at ngayon, dapat magwakas ang huwad na kaligayahang ito." Tinitigan ko si Ava na inaakay palabas habang tinititigan siya ng may paghamak at sa puso ko, alam kong hindi siya kailanman naging at hindi kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito. Sa mga sumunod na araw matapos ang bangungot na kasalang iyon, ang pamilya ko ay naipit sa isang tahimik na unos kung saan ang mga sugat ay patuloy na dumudugo at ang mga hindi nasagot na tanong ay lumulutang sa hangin. Pakiramdam ko ay kakagising ko lang mula sa isang bangungot kung saan muntik ko nang mawala si Leo, ang apo ko, na minamahal ko higit pa sa buhay. Ang kwento ng nabigong kasal ay kumalat saan man, mula sa mga maliit na kalye sa suburbia hanggang sa mga usapan ng mga malalayong kamag-anak. Hindi tumitigil sa pagtunog ang telepono sa bahay. May iba namang sinisi si Alex sa bulag na pagtitiwala niya kay Ava. Ang iba naman ay nakiramay kay Leo, ang inosenteng batang muntik nang maging biktima ng isang masamang balak. Pero para sa akin, bawat tawag ay isang masakit na paalala ng pinagdaanan namin. Nag-iisa si Alex matapos ang nangyari. Hindi na siya ang masiglang lalaki na nakasuot ng navy blue na Amerikana noong araw ng kasal. Sa halip, araw-araw niyang inihatid at sinasundo si Leo sa paaralan ng tahimik, ang tingin niya ay puno ng sakit at pagkakasala. Ang pangalang Ava na parang sumpa ay hindi na muling nabanggit sa bahay. Tinitigan ko si Alex ng may kirot sa puso, pero alam kong kailangan niya ng oras para gumaling, para mahanap ang sarili niya matapos siyang ipagkanulo ng taong minahal niya. Hindi ko siya sinisi dahil naiintindihan kong nakakaapekto ng malalim ang pag-ibig sa mga tao. Pero alam ko rin na kailangang bumangon ang aming pamilya mula sa mga abo. Nagpatuloy akong alagaan si Leo, gaya ng ginawa ko mula nang umalis si Maria. Luto ko ang mga paborito niyang ulam tulad ng cheesy pasta o malambot na puding, sinusubukang ibalik sa kanya ang pakiramdam ng kapanatagan. Ngunit sino nga ba ang tunay na nagpagaling sa kaluluwa ni Leo? Hindi ako, kundi si Lucy, ang inampon kong anak. Tuwing umaga,
Maingat niyang inihahanda ang baon niya para sa paaralan, pinipili ng mabuti ang mga pagkaing walang hipon o anumang maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Nagsusulat pa nga siya ng maliit na sulat para sa guro na nagpapaliwanag tungkol sa allergy ni Leo, kasama ang isang nakangiting mukha na iginuhit gamit ang Crayola na gustong-gusto niya. "Ate Lucy, ang galing mong mag-drawing!" Ang sigaw ni Leo nang buksan niya ang kanyang lunchbox at makikita kong nagniningning ang kanyang mga mata na para bang bumalik na ang bahagi ng kanyang inosensya. Tuwing hapon, dinadala ni Lucy si Leo sa malapit na parke. Pinagmamasdan ko sila mula sa malayo, nakikita kung paano niya tinuturuan si Leo na magpalipad ng saranggola, ipinapakita kung paano hawakan ang tali para lumipad ito ng mataas. Minsan, nahulog si Leo sa slide at tumakbo si Lucy papunta sa kanya. Inangat siya, pinahaplos ang alikabok sa kanyang damit, at bumulong, "Okay lang yan, mahal ko, nandito ako." Ang malinaw na tawa ni Leo ay umalingaw-ngaw, isang tunog na akala ko'y nawala na magpakailanman at ngayon ay parang balsamo sa puso ko. Tinitigan ko si Lucy nang walang hanggang pasasalamat dahil hindi lang siya kapatid ni Leo kundi parang pangalawang ina na pumuno sa bakanteng iniwan ni Maria. Isang gabi nang may mataas na lagnat si Leo, nakita kong ginugol ni Lucy ang buong gabi sa tabi niya. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama at inilagay ang basang tela sa kanyang noo habang tahimik niyang ikinukwento sa kanya ang tungkol sa isang matapang na langgam na lumipad sa gitna ng bagyo. Nakatayo ako sa pintuan at nanonood ng tahimik at napagtanto kong matagal na pinagmamasdan ni Alex si Lucy. Ito ay isang komplikadong tingin, puno ng pasasalamat at pagsisisi na para bang napagtatanto niya ang isang bagay na matagal niyang hindi pinansin. Wala akong sinabi. Umatras na lang ako ng tahimik, binigyan ko sila ng kanilang espasyo. Ngunit sa puso ko, nagsimulang umasa na marahil may liwanag sa dulo ng madilim na lagusan ng aming pamilya. Isang gabi, sa isa sa mga bihirang hapunan na magkakasama kaming nakaupo sa paligid ng mesa kasama ang mainit na pasta na inihanda ko, biglang tumingin si Leo pataas, nakatitig ang kanyang malinaw na mga mata kay Lucy. "Gusto kong si Tita Lucy ang maging nanay ko," sabi niya sa malumanay, ngunit malinaw na tinig na para bang matagal na niyang iniisip iyon. Nanahimik ang lahat sa mesa. Namula si Lucy at yumuko, mahigpit na hinawakan ang kutsara na para bang tinatago ang kanyang hiya. Natigilan si Alex na may luha sa mga mata na para bang tumimo sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso ang mga salita ni Leo. Ngumiti ako. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat ni Alex at sinabi sa malambing na tinig, "Ang tunay na kaligayahan, anak, ay hindi nagmumula sa isang nakakasilaw na bestidang pangkasal, kundi sa isang taos-pusong nakakaalam kung paano magmahal." Tumingin si Alex sa akin, pagkatapos ay kay Lucy, at nakita kong kumislap ang kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Lumipas ang panahon at tuluyang nawala si Ava sa aming buhay na parang isang nakalalasong hangin na umalis na. Muling naging masayang batang lalaki si Leo, palaging nakadikit kay Lucy, dala ang pulang laruan niyang kotse at ang drawing na ginawa para sa kanya. Nakita ko siyang tumatakbo at naglalaro sa bakuran. Ramdam ko ang malaking ginhawa, ngunit may kirot din ng isipin ko ang lahat ng pinagdaanan niya. Isang araw, hinawakan ni Alex ang kamay ni Lucy. Bigla siyang tumayo sa harap ko sa sala at nagsabi sa nanginginig ngunit matatag na tinig, "Ma, alam kong nagkamali ako. Bingi ako, inilagay ko si Leo sa panganib. Pero sa pagkakataong ito, ayaw kong pakawalan ang taong tunay na naging sandigan ng aming pamilya." Hinubog ni Lucy ang ulo, namumula ang mga pisngi, pero nakita ko ang isang maliwanag na ngiti sa kanyang mga labi. Tumango ako habang tahimik na dumadaloy ang luha sa aking mga pisngi. "Anak, ang tanging gusto ko lang ay maging masaya kayo ni Leo." Sabi ko nang namumula ang aking lalamunan. Nang gabing iyon, matapos matulog si Leo, naupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pilak na buwan na nakalatag sa tahimik na kalye. Ang malambot nitong liwanag ay tila paalala na kahit dumaan ang aming pamilya sa madilim na mga araw, ang liwanag ay laging may paraan para sumilay. Bulong ko sa sarili,
Ang pamilya ay hindi laging binubuo ng dugong magkakasuglong. Minsan ito'y pinipili ng may pag-ibig at tapang. Pagkatapos ng madilim na kasalang iyon, isang bagong kabanata na puno ng liwanag ang tunay na nagsimula para sa aking pamilya. Tumingin ako sa bakuran kung saan naroon pa rin ang saranggola na pinalipad ni na Lucy at Leo noong isang araw. At nalaman kong kahit na ang mga lumang sugat ay maaaring hindi kailanman tuluyang gumaling, magpapatuloy kami ng magkakasama na may pag-ibig at lakas bilang aming sandigan. Matapos maranasan ang lahat ng ito, naunawaan ko ang isang napakahalagang bagay, na sa buhay ay may mga pagkalugi na hindi mapapalitan, mga pagtataksil na sumisira ng puso, ngunit ang taos na pag-ibig ang palaging magiging liwanag na gagabay sa landas. Ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugong magkakarugtong, kundi pati na rin ng mga pagpili, ng tapang na protektahan ang isa't isa mula sa kadiliman at panganib. Ang sakripisyo at tunay na pagmamahal ang nagdudulot ng pangmatagalang kaligayahan, hindi ang mga huwad na pagpapakita. Nais kong tandaan ng lahat na makinig. Dapat mong hayaang gabayan ka ng iyong puso dahil minsan, ang isang maliit na kilos ng pagbibigay pansin ay maaaring makapagligtas ng buhay. At ang kabutihang loob ang nagpapalaya sa atin mula sa mga gabing tila walang katapusan. Ang kwentong kakarining-karinig ninyo ay binago ang mga pangalan at lugar upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Hindi namin ito ikinukwento upang humusga, kundi sa pag-asang may makikinig at titigil upang magnilay. Ilan na nga ba ang mga ina ang naghihirap ng tahimik sa loob ng kanilang sariling mga tahanan? Talaga namang naiisip ko, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo bang manahimik para mapanatili ang kapayapaan o haharapin mo bang lahat para mabawi ang sarili mong boses? Nais kong malaman ang inyong opinyon dahil ang bawat kwento ay maaaring maging isang kandila na nagbibigay liwanag sa daan para sa iba. Palagi tayong pinagpapala ng Diyos at sigurado akong hahantong tayo sa mas magagandang araw sa pamamagitan ng tapang. Samantala, sa huling screen, iiwan ko sa inyo ang 2 sa mga paboritong kwento ng channel. Sigurado akong magugulat kayo.